Hello po, good morning. Muli, nandito tayo para ipagpatuloy natin yung pag-aaral natin ng lingwaheng Kastila. Dahil tulad ng sinasabi nga natin, ang salitang Kastila ay very much connected sa mga lingwahe o dialect na ginagamit dito sa Pilipinas. Kaya, buenos dias, hola o hello. Buenos dias, amigos y amigas. Buenos dias, damas y caballeros. So, let's start. This morning, magbibigay tayo ng ilang sentence pattern in the Spanish language. Pagkatapos, ibigay natin yung kasing kahulugan nito in English. Then, magbigay tayo ng halimbawa. Okay. So, let's start the ball rolling. Magsimula tayo sa itong I am. Okay, kasi I am meaning tayo, ano? Kaya, yan. Ano ba ang I am sa Kastila, salitang Kastila? This is yo soy. Okay? So, yung yo, makikita natin na it is spelled as Y, but in the Spanish alphabet, letter Y sa English is pronounced as J. Kaya, yo soy, ang equivalent nito ay I am. Okay, so, ito yung mga halimbawa. Yo soy profesor. Okay, ulitin natin. Yo soy profesor. Sa English, it means I am a teacher. So, I am a teacher. Kaya sa salitang Kastila, yung professor yan ay teacher. Ngunit dito sa Pilipinas, pag sinabi mong professor, ayan yung mga nagtuturo sa mga kolehiyo o higher level of learning. Ika nga. Kaya yan. Next one, yo soy estudyante. Okay? Yo soy estudyante. Sa English, I am a student. O, I am a student. Next one, yo soy cocinero. Yo soy cocinero. Sa English, I am a cook. Okay? Yo soy cocinero. I am a cook. Then, next example, yo soy musiko. Yo soy musiko. Sa English, I am a musician. So, I am a musician. So, exciting. Ano? Kasi, halimbawa, itong words na musiko, familiar sa ating Pilipino yan. Katapos, kusinero, pamilyar din, ano? Pagkatapos, estudyante, profesor, lahat naman na salita dito ay pamilyar sa atin. So, hindi mahirap, ano? Okay? So, next one. Next sentence pattern. Itong yo puedo. The same kanina, ano? So, kanina, yo soy. Ngayon naman is yo puedo. Ano ba ito sa English? It means I can. So meaning the person, the one who is speaking, pagkatapos yung other person can do something, ano, can do that thing. Pwede niyang gawin yung sinasabi dito, ano, like ito. Okay, ito yung halimbawa. Yo puedo hablar español. Yo puedo hablar español. Sa English yan, I can speak Spanish. Yo hablar, yo soy hablar, yo puedo hablar español. So, I can speak yung pala, yo soy, I am a teacher. Okay. Next one, next example.
Juan puede tocar la guitarra. So, Juan puede tocar la guitarra. Okay, so sa English, John can play a guitar. So, John can play a guitar. John puede tocar la guitarra. Next one, Ella puede bailar. Ella puede bailar. Sa English, she can dance. Okay, so she can dance. Then, next example, El Pero puede saltar. El Pero puede saltar. So, ang ibig sabihin nito sa English ay the dog can jump. The dog can jump. Kasi Pero sa Kastila ay aso or dog. Pagkatapos pusa, gato. Okay? Mga animales, wild animals, animales salvaje, salvaje alemanes. Okay, so very interesting, very much related sa the English language, ano? Ngayon, bakit maybe the question is, bakit yung yo puedo hablar Espanyol? Bakit puedo? Pagkatapos yung succeeding example is, Jan puede tocar la gitara. Okay, kasi ganito yan pala, no? So, yung root words niyan is puder. Ngayon, pag first person, the one who is speaking, tandaan natin sa English grammar, ano, may mga person, ano, first person is the one who is speaking, the second person is the one you are speaking to, then the third person is the one that you are referring or describing in the sentence, that in what you are saying. Kaya yan, ano. Ngayon, pag first person, dapat ang ending niyan ay o. Kaya puedo. Pag second person, pag third person, kasi third person yung John, Ilya, Iya ang pag-pronounce yun, hindi Ilya, no? Iya. Pagkatapos, yung Pero, they are in the third person, kaya puede, hindi puedo. Okay, so that's all for this morning. Maraming salamat. Muchas gracias. Sana suportahan ninyo ang ating munting YouTube channel. Pang-good vibes lang, ano. At saka someday, who knows, na maging, madali tayong through this language, dahil very much related sa lingwahe at dialect dito sa Pilipinas, ay maging mas malapit tayo sa mga Spanish speaking countries in South America and Europe, dahil with that magiging very close ang relationship natin, maging pwede tayong makipagtulungan sa kanila para mas magiging maunlad ang ating bansa. So, ganun lang. Muli, maraming salamat. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.